Napakasarap ng may Diyos sa buhay. Meron kang pwedeng pagsumbungan, meron kang pwedeng silungan, kapitan sa maraming panahon. At maraming pangako ang Panginoon at ang lahat ng kanyang pangako ay handa niyang tuparin. Ang mahalaga, ang kanyang mga anak ay nauunawaan kung anong kautusan ng Diyos, nauunawaan natin kung saan ilalagay ang ating sarili, lalagay tayo sa lugar, at nang sa gayon ang mga pagpapala ng Diyos, mapasating lahat. Hindi niya inihanda ang mga pagpapala upang ipagkait lang sa atin. Nais niya itong makamit natin. People like to be blessed, but how can we be blessed? One of the most powerful ways, one of the most blessed ways is taught by Psalm chapter 1. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon, the psalmist's way to blessedness. Ang payo, ang hatol lang sumulat ng Psalm chapter 1 kung paano mapagpapala ang tao. Inilalapit namin sa iyo, Panginoon, aming mga sarili. Dalisayin niyo po ang aming isip. Nais naming dalhin sa iyo ang puso na nakahandang tumanggap ng iyong salita. Iniaalay namin sa iyo ang aming mata, ang aming tainga, ang aming puso, ang aming atensyon. At iniwawaksi namin ang anumang maaring umagaw ng aming pansin mula sa inyo. Iniwawaksi namin ang anumang presensya ng masasamang espiritu. Binibigo ang masasamang balak ng mga masasamang tao. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, iniaalay aming sarili na inyong pong Panginoon na maturuan, maakay, maituwid, mapunuan. Nawa kayo po ang maging tanging tagapagsalita. Gamitin niyo lang po ang inyong lingkod na daluyan ng inyong mga pagpapala, tungtungan ng inyong paa, at nais aming maitaas ang iyong pangalan. Pagpalain niyo nga po kami, at nawa di lang namin maunawa ang hiwaga ng iyong salita, kundi makita rin namin, Panginoon, ayon sa iyong pagbibigay ng kakayahan, kung paano ilalapat ang mga ito sa aming pang-araw-araw na buhay. We commit this time to you, Father, and ask you to be the real speaker, the only real messenger. Use your servant only as your tool, as your footstool. And we pray that as you bless your people, we will lift up your name. Take over this activity, O God. Preside over this proceeding. Lead us unto greater knowledge of you. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. Psalm chapter 1, one of the most famous, one of the most popular chapters of the Old Testament. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. And may the Lord add blessings to the reading of His holy word. Verse 1 po, ating reviewin agad. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. So tatlong verbs para ma-bless. Negative. Do not walk. Do not stand. And do not sit. Nakikita po natin yung degrees of involvement. Yung una, walking with, then standing with, then sitting with. Palala ng palala, palalim ng palalim yung involvement. So blessedness can be attained by omission. Ang pagpapala, itinuro mo na dito kung paano makakamit sa pamamagitan ng di paggawa ng mga sumusunod. By not listening to the wicked. By not identifying with the wicked, and by not joining the wicked or the sinners or the so-called mockers. To walk in the counsel is to listen. No? To stand with people is to be identified with them. You say, we make a stand with you. And then to sit with them is to join them. So what do you want to do to be blessed? You want to avoid listening to sinful advice. You want to avoid identifying with ungodly ideas, movements, people. And you would like to avoid joining those who defy God and those who live against God's teachings. So do not listen, do not identify, do not join. And we can be so easily deceived into these situations. Dahil lalo tayong mga Pilipino, malalambot ang puso, mahilig makisama, mahilig makipagkapwa, makipagmabutihan, makibagay, makiayon. Kaya ang nangyayari, madali tayong akayin sa kamalian.
Pero ang sinasabi ng Psalm chapter 1 verse 1, you want to be blessed? Do not listen, do not identify with, and do not join sinners. It is important to do that. Verse 2, another way to blessedness, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Kasi blessedness pa rin ang pinag-uusapan. Blessedness is by not doing this. Blessedness is now by doing this. Verse 2. Blessedness can be attained by commission. Yung isa by omission, by not doing it. This one is by commission, by doing this. And what is that? By taking delight in God's law, by meditating on God's law. Do you take delight in God's law? Pag nabasa mo na turn the other cheek, do you take delight in that? Pag sinabing bring your tithes and offerings, do you take delight in that? Pag sinabing forgive those who have wronged you, do you take delight in that? Marami po mga tao, pagka nakikita nila ang law of God, hindi delight ang nararamdaman nila. Kundi ang nararamdaman nila, parang mali ito. Parang lugi ako pag sinunod ko to. Parang hindi ito dapat sundin, hindi ito practical. Pero sabi, you want to be blessed? Take delight in God's law. That you delight in it so much that you don't want to leave it. You always want to immerse yourself in God's word, that you read it, you memorize it, you ponder it. That's why you meditate on God's law day and night. But if you do not take delight in God's law, do not expect yourself to meditate on it day and night. You might not even meditate on it at daytime. You might not even meditate on it for more than 5 minutes a day. Kasi hindi delightful. There's a basic human law that is at work. Every pleasurable experience you repeat. Every unpleasant experience you avoid repeating. So, if you take delight in God's law and you take pleasure in God's wisdom, you keep repeating being exposed to it. So, alam nyo na kung anong dahilan kung ba't maraming tao ang bilis-bilis mag-quiet time, hindi nagbabasa, hindi nagme-memorya, they don't take delight in God's law. For them, it is tedious. It is time-consuming. It's a waste of time and effort and energy. And it has no practical value. Pero sabi, take delight. How can you take delight in God's law? Sabi mo, ang dami-dami naman law ng Diyos Hirap memoryahin lahat. But you know, the law can be simplified and summed up. Galatians 5:14. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Now, it has a face. The face of a neighbor. Take delight in God's law. And what is the law saying? Love others like you love yourself. Paano po ba nagiging delight yung reading God's word, yung meditating, yung hearing God's word? Reading, hearing can turn into delight by mental realization. What do we mean? Pag pinag-isip-isip, pinagbulay-bulayan, binigyan ng panahon, mauunawaan mentally. Natitiyak ko marami po sa inyo sa pagbabasa niyo ng salita ng Diyos. Saka uulit. Ay, ito pala yung ibig sabihin. Ang ganda naman. Kumisan sa pagbabasa natin mag-isa, hindi natin maintindihan Pero meron ngayong isang Bible study leader, meron isang preacher na pinagkalooban ng Panginoon ng gift na maunawa ang kanyang salita. Ipinread sa'yo, ipinaliwanag, itinuro. Sabi mo, yung pala yun. 5 beses ko na binasa to, hindi ko nakita yun. Pero dahil sa kauulit mo, kahahanap, kapapakinig, mentally, you begin to understand it. And you say, wow, I'm being able to connect the dots. It makes sense. If P, then Q. May logic ang salita ng Diyos. Then, you begin to take delight in it. But taking delight in God's word can go to a higher plane. Not only mental realization, but also actual realization through practice. What do we mean? You want to understand God's law? Think about it well. Think about it often. Think about it all the time. And it will begin to unravel and you begin to understand it mentally. But there's another way to understand and take delight in it. By just obeying it. You don't understand God's law? For you it's difficult. For you it's impractical. For you sometimes it wouldn't work. Obey it. Just obey. And as you obey it, God shows Himself to you. God reveals Himself to you. And you begin to see, it works pala. So you begin to say, tama talaga ang Diyos. Yung imposible kong biyanan na makasundo, sinunod ko ang inuutos ng Diyos, lagi kong ipinagsigang ng biya,
Dahil yun ang paborito niya, dinalan ko ng dinalan. Matapos sa ikalimang platong dinadala ko, hiningitian na niya ako. Tama ang salita ng Diyos. Pero kung hindi mo susundin, biyanan ko na ko bato yun, imposible. Mabuti pang estatwa ang ngingiti sa'yo, pero siya hindi. Pagka sinabi natin, imposible sinasabi ng Diyos, yung ganito, igalang mo yung matanda, makisama ka, hindi yan mangyayari. Talagang hindi mangyayari because God's law is understood only through obedience. So gusto mo nating magkaroon ng delight in God's law? Dalawa. Paulit-ulit ko nang sinasabi ng matandaan nating lahat. One, mentally, think about it, ponder about it, research, study every word, hear everybody who likes to explain it, and then put the picture together in your mind, and you'll begin to say, it's beautiful. There's another way. Hindi ko sinabing either or lang to, pwede. Through obedience. Marami po sa inyo siguro, nung sinunod nyo ng sinunod ang utos ng Diyos about being generous, about giving, about tithing, nung nyo na-realize na tama pala yung sinasabi ng Diyos that I will open the floodgates of heaven and pour out blessings that you cannot contain it. But until you obeyed it, you never understood it. So kailangan sundin. Meron pa po bang inuutos ang Diyos na malinaw sa inyo mga kapatid na talagang di nyo sinusunod hanggang ngayon? Sinasabi na nga, oh wives, be submissive unto your husbands. Naku, ang IQ ng husband ko mababa. Pag sinunod ko, mapapahamak ako. So pipilitin ko pa ng aking sarili, subukan nyo. Malay nyo sa pagsunod nyo sa kanya, yung IQ nyo lumipat sa kanya. At talagang makita nyo, totoo pala ang sinasabi ng Diyos. Yung sinasabi na, obey your parents, mga kabataan. Meron pa ba tayong reservation sa pagsunod sa ating mga magulang habang sumusunod sila sa Diyos? Yung sinasabi na, maging mabuti tayo, suklian ang kasamaan ng iba ng kabutihan, baka hindi pa rin natin sinusunod, kaya hindi pa natin napapatunayan na totoo. Yung mga ayaw sa inyo magpahinga, 7 araw sa isang linggo, walang ginagawa kundi maghanap buhay, inuutos ng Diyos magpahinga ng isang araw, mukulang kasi sayang din yung kikitain ko. Nasubok niyo na ba sundin? Marami pong nakakasubok niya na nagsasara sila kuminsan ng tindahan once a week. Basta once a week, kung anong araw man natapat, at mahalaga, magpapahinga ka, o kung bukas man yon, ikaw yung absent. Ako, pag wala ako, makukupitan ako. Pag wala ako doon, paano na yung mga suki ko? Subukan ninyo dahil sabi ng Diyos, magpahinga kayo ng isang araw Dahil marami nang sumunod dyan na ang dami niyang benta nung Lunes. Samantalang dating hindi mabenta yon kasi sumunod siya. At ngayon, kahit hindi kayo maging mabenta at hindi kayo yumaman, sumunod pa rin kayo. Kasi maraming uri ng kayamanan na ibinibigay ang Diyos, hindi lang material. So, ang nais kong ipamanik sa bawat isa, hanggang ngayon po ba, sa tagal-tagal na naririnig natin ang salita ng Diyos, pinag-aaralan, minememorya, baka meron pa rin tayong mga paboritong disobedience. Bumigayin at isuko sa Diyos so that we will begin to realize, tama ang Diyos. And then I take delight in His law. He's really right. Then, because you take delight, you really love God's law that you get to meditate on it day and night. And when you meditate on it day and night, you begin to understand it more. Therefore, you love it more. And as you love it more, you study it more, you understand it more. Don't you see it's cyclical? Pero habang hindi ka sumusunod, ayaw mo yung salita ng Diyos, palayo ka ng palayo, pawala ng pawala ang iyong gana, pawalayo ng palayo ang iyong loob. Cyclical din yon. Blessedness is by omission and by commission. Make sure you omit the right things and commit the right things. Minsan baligtad yung iba They commit wrong and they omit the good things they should do. Baligtad. That is not blessedness. Verse 3. How else is a blessed man described? He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. One of the marks of blessedness is prosperity. Israel ang setting ng awit na ito. Israel is a desert. Most of it anyway. So pag sinabing you are like a tree planted by streams of water, ang laking blessing nun. Sa katuyuan po ng Arabian Peninsula, ng mga disyerto hanggang sa Ehipto. Kaya si Moses nakakita ng bush that was burning by itself. Sa init ng panahon, nagkakatuyo-tuyo ang mga maliliit na mga halaman at nagsisiklab mag-isa sa init ng panahon. Hindi nagtaka si Moses na may nagsiklab na puno. Ang ipinagtaka niya, ba't hindi maubos-ubos yung apoy? Kasi alam niyo po, sa init, isang siklab, isang iglap, tapos din yung apoy. Parang ningas kugon. Pero ang tagal na nagsisiklab, kaya niya napansin. Ngayon, gusto ko lang sabihin, sa init dyan, kaya nagsisiklab ang puno. Ano ngayon ang ibig sabihin? That you are like a tree planted by streams of water.
na pagtao ka na hindi gumagawa ng hindi mo dapat gawin, hindi ka nakikiayon, nakikisama, at nakikipanindigan sa masasama, at pagkatapos ay natutuwa ka at nalulugod sa salita ng Diyos, para kang puno na nakatanim sa tabi ng mga batis. Ibig sabihin, hindi mo problema, meron ba akong tubig bukas? Baka matuyo ako, baka hindi ako mamunga. Hindi mo problema yon kasi nakatanim ka sa tabi ng batis. And because of that, you yield your fruit in season. Sa tamang panahon, lumalabas ang iyong prutas. At ang iyong dahon ay hindi naluluoy. At ano man ang gawin mo, pinagpapala, nagiging masagana. People who meditate on and take delight in God's law are blessed with necessary provisions, with fruitfulness and prosperity, and with freshness. Yun daw po ang napapala. These are the paths of blessings. Ngayon, puno kayo. Gusto nyo mabless. Gusto nyo mamunga. Gusto nyo sariwa. Pero ipinagpipilitan ninyo na doon kayo sa disyerto nakatanim, hindi mangyayari yun. Maluluoy kayo. Hindi kayo pupuntahan ng ilog doon. Nakakita ka na ba ng ilog na aalis muna ako sa ruta ko, pupuntahan ko yung tuyong-tuyong puno doon? No. Meron talagang established paths of blessings. And even in life, there are paths of blessings. Ang problema po nating mga puno, dapat tayong doon magtanim ng sarili natin. Doon tayo lumagay. Alam nyo na, nakikisalamuha tayo sa masama, nakikipagmabutihan tayo sa mali. Tapos ina-expect nyo mabe-bless kayo? Of course not. Because that is not the path of blessings. Ngayon gumagawa ka ng tama, sumusunod ka sa Diyos. Ginagawa mo ang mabuti, masipag ka, nagtatrabaho ka. Nagpo-provide ka sa iyong mga tungkulin, sa iyong mga mahal sa buhay, nagbibigay ka sa mga kapuspalad. E di ikaw yung tree planted by streams of water dahil doon talaga dadaan ang pagpapala ng Diyos. It depends on where you position yourself. Life is all about positioning. Nakita nyo ng mga gera-gera, ang mga tao nag-aalisan sa bayan kasi bobombahin yung mga bayan para huwag silang tamaan. Yung nagpipilit na nandun sila. I remember a story. Kinukwento ng mga tatay ko sa Los Baños, Laguna. Panahon ng hapon, nagtulugan sila sa loob ng simbahan because they felt safe there. Sapagkat ang mga Amerikano na nakakulong doon sa POW camp sa UP Los Baños ay itinakas ng mga Amerikano at tinulungan ng mga taga Los Baños. Tapos hindi naman nag-iwan ng mga Amerikano ni isang sundalo doon sa Los Baños. Di binalikan ngayon ng hapon yung bayan at ginantihan yung mga taong bayan na tumulong sa mga Amerikano. Nung gabi na yon na magre-raid ang mga Hapon, nagtulugan ang aking mga kamag-anak doon sa simbahan. Pero ang daddy ko, nabalisa. Sabi niya sa nanay ko, aalis tayo dito. Pupunta tayo doon sa lupa natin sa bundok. Niyaya niya ang isang kapatid niya na babae na may 2 maliit na anak. Yung asawa kasi noon sundalo, so hindi kasama yung asawa sa lakaran na yon, nakasama siya sa kuya niya. May isa pa siyang kapatid na babae na niyayaya rin niya, hindi sumama dahil yung lalaking asawa nandun. At ang desisyon ng lalaki, dito tayo sa simbahan. Anong nangyari? Umalis ang daddy ko at ang pamilya niya. 2 pa lang ang anak nila noon, ate at kuya ko. At yung kapatid niyang babae at yung mga pamangkin niya. At yung isang babae na iwan dahil ang pasya yung asawa ng babae na yon, doon sila sa simbahan. Nilusob ng hapon ang simbahan ng gabi, sinunog at lahat ng lumalabas binabayoneta. Namatay ang tiya ko dahil nakapwesto sila doon sa lugar na yun eh. Yung isa kong tiya naligtas dahil umalis siya doon sa lugar ng panganib. Ganun ang buhay. Pwesto-pwesto lang yan. Saan tayo nakapwesto? Pag may nag-aaway, sino kinakampihan natin? Yung tama, yung mali, o yung mahal mo kahit mali siya? Pag meron kang gagawing negosyo, anong gagawin mo? Yung mali, yung tama, o yung mali, basta may tubo. Kung saan ka nakapwesto, huwag ka magtaka kung anong darating sa buhay mo. You want to be blessed? You must be like a tree planted by streams of water. And that means you meditate on God's law. That means you obey God's law. And definitely you'll be blessed. Proverbs 4:11, I guide you in the way of wisdom and lead you along straight paths. But do we listen to God's guidance or we insist on our own ways? Proverbs 11:5, the righteousness of the blameless makes a straight way for them. Yung pagiging matuwid, ang tumutuwid ng landas mo, kahit liko-liko yung landas na dadaan mo, dahil matuwid ka, dumidiretso yon. Dahil ang iyong katuwiran ay katuwiran ng Diyos, at ang katuwiran ng Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang ituwid kahit ang mga niliko ng mga tao o ni Satanas.
And what does it mean to have fruit in season? Nakikita nyo po, pag tag-araw, ano ba ang mga fruits na na-enjoy natin? Mga melon, mga pakwan, mga singkamas. Yung makakatas. Yun kasi ang fruit ng season. Dry season, so anong kailangan mo? Wetness, juice. Kaya makakatas. Kasi kung ano dapat yung kailangan, yun ang sagot. O ngayon, sa inyong buhay, natapakan kayo ng ale. Anong season yan? Season yan ng dryness, ng galit. Anong lalabas sa inyo? Makatas ba na melon? O bato at babatuhin nyo yung tao? Ininis ka ng isang tao. Anong fruit ang dapat sa iyong lumabas? Pagtitimpi, pagpipigil sa sarili. Ginawan ka ng masama. Anong prutas ang dapat lalabas sa iyo? Yung hinihingi ng pagkakataon. Tulad nung pakwan ay hinihingi ng pagkakataon dahil tuyong-tuyo ang pagkakataon. So anong hinihingi ng may nag-awayan? Anong lalabas sa iyong prutas? Enlightenment, kabaitan, kabutihan. Merong gipit na gipit. Anong prutas ang lalabas sa iyo? Generosity. Kung tayo po nakababad sa salita ng Diyos, binubulay-bulay natin, pinapamuhay natin, kung anong hinihingi ng pagkakataon, yun ang prutas na lalabas sa ating mga sanga. May nakakainis, ang lumabas sa prutas sa sanga mo, barel. Binaril mo agad. Diba? May nakakainis, ang lumabas sa iyo, masasamang salita. Minura mo na. May taong galit na galit ka, ang lumalabas sa iyo, chismis, hindi chismis mo, sinisiraan mo. These are not the fruit in season. Pagka po nangyayari sa ating buhay ito, mga kapatid, lumalabas ba yung pagkakristyano natin? O sinasabi mo, pagkakaharap ko talaga yan, nalilimutan kong kristyano ako. Wow! Walang fruit. Bad pa yung fruit. Anong ibig sabihin lang nun? Balikan natin. Hindi siguro siya nag-meditate on God's law. Hindi siya nag-take delight in God's law. At siya ay nakikilakad, nakikitumpok, nakikiupo sa mga makasalanan. Kaya yun ang bunga sa kanya, yung bunga ng mga nadidinig niya, nakikita niya sa kanyang kapaligiran. Yun lang yun. The world defines prosperity as material wealth. The world defines freshness as outward looks. But remember, Psalm 1 defines prosperity and freshness as delight in God's law and obedience to God. Malinaw yung sinabi. If you take delight in God's law, you're prosperous. Whether or not you have money, whether or not you are physically wealthy or physically fresh, the Word of God says you are fresh, that you are wealthy, at the very least, in the eyes of heaven. What you might call a very poor man may actually be a very rich man in the eyes of God. And what we might call a very rich man here may actually be a very poor man in the eyes of God. Can you imagine the blessing if the world already calls you rich and heaven still considers you rich? Because it's possible. Nakita natin na napakarami mga godly people kahit sa Bible, sila Joseph of Arimathea, makadiyos na, mayaman pa. Nakita natin yung mga tao na pinagpapala na ng Diyos, si Solomon, binigyan na ng lahat-lahat. Pinagpapala pa ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin, pag makadiyos ka, magiging ka pobre. Although there are times when material poverty is the way to purity, so that we may cut our needless dependence on material things. But when the lesson has already been learned, I believe that the Lord will give you what you need. Because the Lord gives us infinitely more than what we need. The Lord gives us many of the things we just want. Nilikha ng Diyos ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng kagandahan sa mundo, hindi para ipagkait, kundi para ibigay sa kanyang mga anak. Pero unahin natin, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. That's what Matthew says. Kaya mahalaga po, ano bang una? I will take delight in God's law. How? By understanding it and by obeying it. Then I will see how it works. And I will stand it all the more. And therefore, I will obey it all the more. Pero ano daw nangyayari sa mga hindi sumusunod dun sa ganitong karunungan? Verses 4 to 5. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. So, hindi daw mangyayari ito sa mga masasama. Hindi mangyayari yung namumunga, sariwa. Hindi mangyayari ito. Para lang silang ipa. Alam po yung chaff. Any grain without the grain inside, yung shell niya, yun yung chaff. Ipa. And because it has no weight of its own, it has no substance of its own, when the wind blows, it gets blown away to whatever direction. Kung saan ipaling ng hangin, doon sila dadalhin.
At ang mga masasama daw ay hindi makakatindig sa paghuhukom. Ibig sabihin lang, they will fall because of their wickedness. Hindi pwedeng makihalubilo ang mga sinners sa assembly of the righteous after the judgment. So there will be a great division. There will be a great division after the judgment. And it is important to bear that in mind every day. The wicked are described as being like chaff. The wicked will not enjoy justification, and they will never enjoy fellowship with the righteous. Well, this is futuristic. Kasi sinabi, the judgment. He will not stand in the judgment. It's a definite judgment day that is being discussed here. But although that very specific judgment is futuristic, it is also here and now. Because even now, wicked people miss being with the righteous. Akala kasi ng mga nasa sanlibutan, napakalaking kawalan na ang kabarkada mo mga nagbabible. Naku, mahirap kasama yung mga yan, puro don't do this, don't do that. Akala nila puro bawal, puro lungkot, puro pagdurusa. Hindi nila alam kung ano ang ligaya, ano ang kapayapaan na natatamo ng mga taong malapit sa Diyos. But then again, you need to experience it to know it. Many people think that only the godly that miss out on nice things. Actually, the ungodly miss out on many great things. The ungodly can have nothing more than pleasure. Joy is elusive to them. Pleasure, joy, sobrang magkaiba yun. Luke 19:41-42. Ano po ang naramdaman ng Panginoon nung makita niya yung Jerusalem? As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Tinangisan ng Panginoon ang Jerusalem. Because Jerusalem was self-righteous. Jerusalem was very religious. Jerusalem was steeped in tradition. Almost very ethnocentric. Proud of its own race over all other races on earth. Proud of its heritage. But the Lord knew that the people didn't have peace. Napaiyak ang Panginoon kung alam nyo lang kung ano magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Pero hindi nyo alam, may takip ang inyong mata. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Heritage will not give you peace. Religiosity and religious activities will not give you peace. Dahil meron pa bang mas religyoso kaysa sa Jerusalem? Knowing the Word of God by heart and by your mind will not give you peace. Memorizing it and declaring it will not give you peace. Your feast and your offerings and your 5 prayers a day will not bring you peace. So niya, hindi nyo alam kung ano yon. Kaya niya iniyakan at naawa siya sa Jerusalem. Hindi nila kilala si Kristo. Ang dami nilang kaugalian, ang dami nilang tradisyon, ang dami nilang prosesyon, ang dami nilang pista, ang dami nilang ritual, pero hindi nila kilala si Kristo. Kaya sabi ni Lord, hindi niyo ako kilala, wala kayong peace, kawawa naman kayo. Gaano karami sa ating bayan ang kilala ang Panginoon? Ang dami din nating pista, ang dami din nating dasal, ang dami din nating ritual, ang dami nating relihiyon, ang dami nating mga bahay dasalan, pero bakit pagkaagulo-gulo at pagkahirap-hirap at pagka-demoralize ng bayan, kilala ba si Kristo? Ang Panginoon ang kapayapaan. At kung meron siguro isang pinakamahalagang bagay sa mundo, yun ay kapayapaan. Kasi kahit malusog ka, hindi ka naman mapayapa, wala rin eh. You can always buy a bed, but you can never buy sleep. You can buy food, but never appetite. You can buy entertainment, but never peace. Kaya mahalaga ang Panginoon, maalala. Tayong mga nasa Panginoon, hindi tayo dapat nagkukulang na ipakilala ang Panginoon sa iba. Dalhin sila sa ating mga Bible studies, dalhin sa ating mga worship services. Dalhan ang ating bahay ng mga teacher, dalhan nating mga kamag-anak ng mga magtuturo. Sapagkat yun ang magbibigay ng pinakamahalaga, kapayapaan. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kung takot ka mamatay? Dahil hindi ka handang mamatay, hindi ka handang maharap sa Diyos, alam mo naman, any moment pwede kang mamatay. Just 1 second is what it takes for you to join statistics. Pwedeng mamatay. Pwede kang malaglagan ng Skylab, pwede kang matetanong, pwede kang matamaan ng ligaw na bala, pwede kang bangungutin, magka-heart attack. Ang dami. Kaya ang tao takot eh. Kung handa kang humarap sa Diyos, bagamat hindi mo naman gustong-gustong mamatay, pero kung nangyari, tinatanggap mo na rin, may kapayapaan ka. How can we not tell our loved ones about the Lord?
Sasabihin nila, matagal na ako, alam ko na to, may relihiyon na ako, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Sanay na ako dito, huwag mo na akong palitan, whatever. Ang point is, may kapayapaan ba? Hindi relihiyon ang pinag-uusapan, kasi kung relihiyon, hindi na sana iniyakan ng Diyos yung Jerusalem. Wala nang tatalo sa syudad na yun sa pagiging relihiyoso. Bible-based pa nga eh. Pero sabi pa rin ng Panginoon, you don't get it. That it's not your rituals. It's not what you know here in your mind. But do you have me in your heart? That's what's important. Then verse 6. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. So the Lord guides and protects and restores the righteous, and the wicked will not stand for long. Huwag kayo maiinggit kahit kailan sa masama. Gumawa ng masama, nag-shortcut, gumawa ng mali, tapos parang na-reward. Nabigyan ng gantimpala sa paggawa ng mali. Anong palagay niyo sa Diyos? Tulog? Anong palagay niyo sa Diyos? Di makatarungan? Akala lang natin yon. May bayad yon. Hindi ka iinggitan ang gumagawa ng mali, because the way of the righteous will perish. The way of the unrighteous, rather, will perish. But the way of the righteous is watched over by the Lord. Blessedness is obedience to God and to God's law, with or without the world's standard of blessedness. Gusto ko itong bigyan ng diin. Blessedness is possession, not possession. Akala ng iba, may kotse siya, blessed. Meron siyang bahay, blessed. Meron siyang fame, blessed. Meron siyang maraming anak, blessed. Meron siyang pera, blessed. Hindi. Although, that can be part of true blessing. But that by itself, and that alone, is not the blessing. Blessing is not possession. It is position. If I am not sitting with sinners, if I am not walking with sinners, if I am not standing with sinners, and I am standing by God, whether I am materially rich or not, whether I am healthy or sick, I am blessed. Kung sasabihin, maka-Diyos ka pero may sakit ka, di hindi ka blessed. Aba, hindi naman sinabi na ang blessedness is health eh. Ang sinabing blessedness, if you are identified with God, you are blessed. Ngayon, identified ka na with God, healthy ka pa, bonus na yon. Akala kasi na iba ang, nabe-bless yung church na yon dahil ang dami-dami na nila. Mga kulto nga, dumadami din eh. So, hindi sa dami yan. Bless yung church na yon, ang dami nilang funds. Marami ring funds kahit ang mga smuggler, kahit ang mga criminal syndicates at mga drug lords, marami ring funds. What is blessedness? It's not possession, but possession. As long as you are standing with God and not with sinners, you are blessed. Mahalagang hindi natin malilimot yun. Huwag nating sukatin yung spiritual blessedness with material proofs. Because many times, it is the transcendence of the material that will bring you to a higher plane of spirituality. And that's when you begin to understand it. That's why many people have to let go of their possessions. They have to let go of this. They have to let go of that. Requirement ng Diyos. Merong isang mayaman na lalaki, sabi, Lord, ano pong pwede kong gawin para sumama sa inyo? Sabi ni Lord, sundin mo lahat ng kautusan. Kasi alam naman ni Lord, imposibleng masunod yun eh. Mayabang naman tong tao. Nasunod ko na po lahat. So susunod na ako sa inyo. Teka, kung talagang gusto mo sumama sa akin, ibenta mo lahat ng kayamanan mo, ipamigay mo sa mahirap yung pinagbilan at sumama ka sa akin. Hindi naman po pwede yan. And that man left sad because he was very wealthy and he did not follow the Lord. Yung iba akala nila, ang requirement ng Diyos, magpakahirap ka, magpakapobre ka para sumunod ka sa akin. No. But the God of this man was money, so how can he follow God? So ang sinabi ni Lord, talaga sinunod mo na lahat ng utos? Huwag mo na tayong lituhin sa bilang at dami. Ang utos lang ibig sabihin, love your fellow man as yourself. Yung mga pinagsamantalahan mo, yung mga inexploit mo laborer, yung mga dinaya mo sa mga business deal mo, ibalik mo lahat yung mga pera mo sa kanila, ipamigay mo, ipatunayan mo sa akin na ang Diyos mo, hindi yung greed, hindi ang money. Then pwede ka nang sumunod. Kita nyo, hindi sumunod dahil ang totoo, hindi niya sinusunod yung law. Ang sinusunod lang niya, yung form of the law. Yung legality. Bookish lang siya. Pero yung essence, no. Hindi niya talaga sinunod. Parang, I go to church on Sunday, so sinunod ko physically. Pero habang nandito, text ng text. Di wala rin dito yon. So, it's not only the form, but the essence. It's not only the physical level, but the spiritual level that counts. Sasabihin mo sa asawa mo, mahal naman kita, umuwi ako dito tuwing gabi. Sing-sing mo, suot-suot ko. Di ba? Pagka sweldo, binibigay ko sa'yo. Pero yun lang ba yun? Maraming malalalim na kahulugan. Kaya pag sinasabing sumusunod ako sa Diyos, hindi lang yung sa mga
pang mga patakaran, yung mga forms, mga ritual, talagang sa kalooban. Ang tunay na pagsunod sa Diyos, ibigin ang kapwa. Mahalin, lingapin ang mga kawawa. Ang relihiyoso mo, pagkatapos, kuri-kuripot mo sa katulong mo sa bahay. Kinakain lang nila, kaliskis ng isda. Tapos hallelujah, hallelujah ka ng hallelujah. Mag-donate ka, ang laki-laki. Tapos yung mga sarili mong mga tauhan sa pabrika mo, gaw-gaw ang sweldo. So, hindi totoo. Sabi ni Lord, magpakatotoo ka. Ang tunay na espiritualidad, malalaman kung makadiyos ka na talaga kung ikaw ay maibigin sa kapwa. Hindi pumasa yung tao. Kaya sabi, yun daw, unless a man enters through the eye of the needle, he cannot enter the kingdom of God. Ibig sabihin, paano ka papasok sa eye of the needle? Hubarin mo lahat ang suot mo, tanggalin mo lahat yung magpapataba sa'yo at mga sagabal para magkasya ka. Ang dami mong aalisin para ka magkasya. Maaring yun ay bisyo, maaring yun ay kirida, maaring yun ay pandaraya, isang ugali. Tatanggalin mo lahat para ka magkasya. Kaya sinasabi dito, ano ang blessedness? Obedience. And when people obey God, they are blessed. Huwag kayo nagtatampo sa Diyos. Diyos ko, mula nung nag-obey ako sa inyo, hanggang ngayon, hindi nyo pa ako binibigyan ng boyfriend. Wala pa rin akong asawa. Wala pa rin akong pera. Ano ba? Yun ba ang sinabi ng Bible na blessedness? Di ba ang sinabi din Psalm 1? When you obey God's law, and when you ponder it and take delight in it, you are blessed. So marami po siguro sa atin dito, blessed na blessed na blessed, hindi lang na-appreciate. Kasi akala natin, blessedness is magkaroon ng malaking hikaw, malaking bakal na umiilaw-ilaw. Although, kung binigyan ka ng Diyos yan na bonus, di salamat. Pero kung wala yan, hindi ibig sabihin, hindi ka blessed. The Bible, this chapter, strive to say the obvious, that godliness is blessedness. Because it doesn't always seem so. People have other ideas about blessedness. So ang tanong, are you blessed? Are you appreciative of what blessedness really is? Tatandaan po natin, pag ang tao sumusunod sa Diyos, blessed siya. Kung hindi man nakikita natin agad yung gantimpala ng Diyos, hindi mo naman kailangan gantimpalaan para ka sumunod. Sumusunod ba tayo sa Diyos dahil may gantimpala? No. Pagsunod lang sa Diyos, gantimpala na. Biruin ninyo, nasa grupo ka ni Satanas, umalis ka doon, lumipat ka dito, tapos sasabihin mo pa sa Diyos, nasaan po ang premyo ko? Hindi pa ba premyo na nawala ka doon sa piling ni Satanas? Hindi pa ba premyo na kasama ka ng mga anak ng Diyos at lingkod ng Diyos? Tapos naghahanap ko, nasaan ang premyo ko? What do I get for transferring to your camp? This is a very, very worldly way at looking at the whole situation. Blessedness is being with God. Taking a godly position even if you have to pay a price. Do you think Jesus was blessed? Do I hear? Amen? Blessedness bang mapako? Blessedness bang magsunong ng koronang tinik? Blessedness ba na tamaan ka ng sibat sa hintang giliran? Magpasa ng krus? Amen ba? Amen. Kasi, sasabihin mo, alam nga naman ang blessed ay yung mga komportabling mga religious leaders na nasa mga palasyo nila nung ang Panginoon ay pinahihirapan. Ang blessedness is not always sitting on a cushion, drinking cold drink in the heat of summer. Blessedness is not always having all the money and the comfort. Blessing and blessedness is doing the right thing. And if you did it, no matter what the cost, you are blessed. Panginoon, salamat sa mga paalala nyo. Huwag naming sukatin kayo na para kayong isang economic issue. Huwag naming itrato ang aming pananampalataya na para isang financial investment. Huwag naming sukatin ang lahat ng bagay sa mundo sa panukat ng sanlibutan. Turuan mo rin kami, Lord, na kilalanin ang mga kapatiran namin na talagang blessed by you because of their obedience. Na maaaring hindi namin napapansin dahil lang hinahabol namin yung mga sikat, yung mga star, yung mga mayaman, yung mga celebrities. Bagamat sila may maaaring maging blessed. Ituro mo sa amin, Panginoon, talaga yung mga pamamaraan. Kadalasan kabaligtaran ng pamamaraan na nakasanayan na namin. Turuan mo po kami, Panginoon, na kilalanin, saluduhin, parangalan, yung mga taong ang blessedness nila is through obeying you. Kahit pa nga, sa pagsunod nila sa iyo, na wala nang tinatawag na rangya o ningning ang kanilang buhay. Hindi marangya at maningning ang krus sa paningin ng mundo, subalit ito ang pinakamarangya at pinakamaningning na lugar noong kayo, Panginoong Jesus, ay napako dito. Hindi marangya ang Golgotha, subalit ito ang pinakadakilang lugar nung ito inyong pinuntahan upang
sagipin kami sa aming kasalanan. Panginoon, dalangin namin talagang maunawaan namin ang malalim ang katotohanan. Na huwag kami magreklamo kung nahihirapan kami sa pagiging obedient to you. Huwag kami magsisi sa pagsunod sa inyo kung nawalan man kami ng mga kaibigan, relasyon, mga layaw sa buhay. Na huwag kami manghinayang sa mga natatanggal sa amin para magkasya kami dun sa eye of the needle that purifies us so we can join you in fellowship. Huwag kami, Panginoon, na mag-inggit sa mga rangya ng mundo na sumisira naman sa Espiritu. Huwag kaming malibang sa mga pandaraya ng sanlibutan na inaagaw ang aming pansin sa inyo. Tinuturuan kaming maging materialistic, maging proud. Tinuturuan kami, Lord, na maging sobrang sensuous to the point that our activities wage war with our spirit. Teach us your way. Huwag lang kaming laging makinig, huwag lang kaming laging masabing nakaka-bless ang salita ng Diyos. Kundi, Lord, mabless naman kayo pag tinitignan yung buhay namin. Kayo man magalak, kayo may matuwa dahil sa inyong namamasdan sa amin. Patuloy na ipakita mo sa amin ang kahulugan ng pagiging blessed. At nawa, Lord, maging blessing kami sa aming kapwa sa maraming paraan. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sandali. Ipagpasalamat natin yung mga pagiging nating blessed. Kahit kung minsan, there is a material price to pay, there's an emotional price to pay. Huwag kailan pagsisisihan ang paggawa ng mabuti. At maging maingat tayo na hindi natin napapansin tayo pala nakikilakad, nakikiayon, nakikitumpok sa kasamaan. Hingin sa Espiritu ng Diyos na buksan ang ating mata at makita natin ang ating mga kakulangan. Ganon din, makita natin ang ating mga pagpapalang tinatanggap sa Diyos at makapagpasalamat tayo. Magbulay-bulay. Let the Spirit speak to each one personally.